Sa panahon ngayon ay tila napakaraming ideolohiya na nagsasabi na sapat na ang pagmamahalan para lang mabigyan daan o maging alibay o bigyang katuwiran ang anumang uri ng relasyon. Ngunit bilang mga nilikha ng Diyos, ay may obligasyon tayong bumalik sa kanyang orihinal na disenyo at layunin para sa tao. Truth Encounter Media. Magandang araw mga kaibigan and welcome back sa ating YouTube channel. Isa na namang interesanteng topic ang ating pong tatalakayin ngayon at ito po'y napakaselan at talaga namang pinagdedebatihan at ang iba nga ay tanggap na ito sa kanilang mga bansa dahil sa salitang pagmamahalan daw. Pero bago po tayo magpatuloy ay hinihiling ko po na isubscribe niyo po ang channel na ito bilang pagsuporta sa aming mga content creators. So ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang LGBTQ+, o anumang pong dinagdag pa nila diyan. Kung ito ba ay naayon sa kalooban ng Diyos, ito ba ay may pagbabasihan, saan sila nagmula, yan po yung ating mga tatalakayin ngayon at ang binagbabasihan po natin, mga kaibigan, ay ang Biblia at mga scientificong ebidensya kasama ang biological facts at ang original na disenyo ng Diyos. Una, ano bang disenyo ng Diyos para sa tao? Ayon sa Genesis 1:27, malinaw ang sinasabi ng kasulatan. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lalaki at babae, sila'y kanyang nilikha. Malinaw po na sinasabi diyan, mga kaibigan. Wala pong binanggit o hindi binanggit ng Diyos ang ikatlong kasarian dahil malinaw, babae at lalaki. At gender po ang pinatutukoy diyan ng Diyos, mga kaibigan. Walang between or fluid dahil lalaki lamang at babae ang kanyang dinisenyo. Ayon pa sa Genesis 2 verse 24, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Malinaw, mga kaibigan, ang tinukoy ulit dito ay babae at lalaki na iiwan nila ang kanilang mga magulang o pamilya upang silang dalawa ay magsama bilang isa dahil ang disenyo ng Diyos para sa pag-aasawa ay isang lalaki at isang babae. Hindi lalaki sa lalaki o babae sa babae. At pagbasihan naman natin, mga kaibigan, ang scientifico, biolohiya at pagpaparami. So maging ang siyensya, mga kaibigan, ay sumasang-ayon sa disenyo ng Diyos. So bilang kalagdagan sa mga biological facts o mga katotohanan, ang lalaki ay may XY chromosomes at ang babae naman ay may parehong X. Ang babae ay may ovaries at uterus. Disenyo ito, mga kaibigan, para siya ay magdalang tao o magbuntis. Ang lalaki ay may sperm, disenyo upang magbigay binhi. Walang kakayahang magkaanak ang parehong lalaki o parehong babae dahil ang may parehong kasarian ay walang tinatawag na biological complementarity. At ayon sa Reproduction Journal ng Oxford University Press, ang kakayahan ng tao na magparami ay nakaangkla sa reproductive roles ng male at female. Maging sa mga conductors o mga bagay na ginagamit natin, may mga tinatawag tayong male or female na compatible na magkabit upang magkaroon ng aksyon o resulta. At walang scientificong ebidensya na may natural reproductive function ang same-sex couples. Maaring na itatanong mo ito, kaibigan, kung saan ba nanggaling ang homosexuality. Ayon sa ilang mainstream ideolohiya, ang pagiging LGBTQ+ ay natural. Ngunit maraming siyentipikong pag-aaral na nagpapakita ng environmental at social factors ay malakas na salik. Bilang karagdagan, ayon sa pag-aaral nina Dr. Neil Whitehead, isang PhD sa biochemistry, at Barbara Whitehead. Ayon sa kanila, sa wikang Ingles ay babasahin natin, there is no conclusive evidence of gay gene. Wala raw pong gay gene, mga kaibigan. The biggest influences are environmental, including peer influence, early sexual experiences, and family dynamics. Marami po tayong na-interview na mga gay at lesbian na kanilang pinatutukoy ang kanilang mga environment na kung sino yung mga nakasama nila, na minsan sa tahanan ay mas dominante ang babae at kung ano-ano pa mga factors gaya ng pagkakaroon ng puro babaeng kaibigan o kasama sa tahanan ay puro babae.
dinadamit sa kanya minsan ay pambabae at yung mga reaksyon at kilos na nakita niya ay pambabae dahil ang kasama niya ay mga babae. At bilang summary sa findings nila noong 2018, 90% ng identical twins na may isang homosexual ay may kapatid na heterosexual. Patunay na hindi purong genetic, mga kaibigan. Ibig sabihin, kunwari may 5 magkakapatid, kung may isang homosexual doon, ay ang 4 ay heterosexual. Mas mataas ang posibilidad ng homosexuality tendencies kung may trauma sa pagkabata, gaya ng mga napapanood natin, ng mga confession nila, nung sila ay namolestya nung bata pa, na-expose sa domineering opposite sex, may absentee father, at may mother figure. Ipinapakita ng mga datos na ang kapaligiran ng bata ay may malaking epekto sa kanyang gender identity development. Isa pang katanungan, mga kaibigan, ay may kinalaman ba ang pagiging gay o lesbian nung si Adan at Eva ay sinumpa dahil sila ay sumuway sa Diyos? Bilang sagot diyan, mga kaibigan, ay balikan natin ang Genesis chapter 3. Ito ay nung nagkasala sila Adan at Eva at sila'y sinumpa. Sinumpa ang ahas na dati ay malamang hindi gumagapang dahil ang pagkakasabi na ngayon ay ikaw ay gagapang at kakain ng alabok. At sa babae naman ay magiging mahirap sa kanya ang panganganak. At para sa lalaki naman ay isinumpa ang lupa upang maging mahirap sa kanya ang pagtatrabaho. Ang buong nilikha ang naapektuhan, mga kaibigan. Katawan, damdamin, relasyon, at kalikasan. Maging ang ating gender identity. At maging ang sexual desires din ay nasira ng kasalanan. Ayon sa Romans 8:22, ang buong sangnilikha ay dumaraing at nagdaramdam hanggang ngayon. Kaya mga kaibigan, kung may mga taong may nararamdaman o nakikilala ang sarili na hindi tugma sa kanilang kasarian, ito ay hindi disenyo ng Diyos, kundi bahagi ng sira at bumagsak na kalikasan. Dahil ang likas na disenyo ng Diyos para sa tao ay babae at lalaki lang at upang magparami. Dahil malinaw na kung parehas babae o parehas lalaki ang magsasama, ay hindi sila magbubunga dahil ang disenyo rin para sa pagsasama ay upang dumami rin ang tao. At kung may nakikita man tayo na proud sila sa kanilang ikatlong kasarian, ay hindi natin dapat ito ipagmalaki, kundi kilalanin, tanggapin at isuko sa Diyos. May mga nakausap din akong kaibigang psychologist na sinabi nila na ito raw ay isang uri ng pagkalito or identity crisis, na sila ay nalilito kung sila ba'y babae at lalaki dahil ito'y bunga nung kanilang kinamulatan sa kanilang environment. May mga nagsasabi rin na ilan na isa itong mental disorder dahil alam mo na ikaw ay lalaki biologically pero ang tingin mo sa sarili mo ay isang babae. At tungkol naman sa same-sex, mga kaibigan, na kung saan may mga bansa na pinayagan magpakasal ang parehas kasarian gaya ng lalaki sa lalaki at babae sa babae dahil ang kanilang dahilan ay ang salitang pagmamahalan. At bagamat legal sa ibang bansa ang same-sex marriage, ang legalidad ay hindi moralidad. Hindi porke pinahintulutan ng batas ay naaayon na ito sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Romans 1 verses 26 to 27, ang kanilang mga babae ay pinalitan ang likas na ugnayan sa di likas na ugnayan. Ang mga lalaki ay nakipag-ugnayan sa kapwa lalaki at tinanggap nila ang kanilang sarili ang karampatang parusa ng kanilang pagkakamali. Mga kaibigan, ang kasal ay isang sagrado at dinisenyos para sa babae at lalaki lang. At ang kasal ay hindi lang isang kontrata. Ito ay isang sagradong tipan na nilikha ng Diyos sa pagitan ng isang lalaki at isang babae upang magkaisa bilang laman, magkaanak at palakihin ang susunod na henerasyon, magpresenta sa relasyon ni Kristo at Iglesia. Ephesians 5:31-32. Sa madaling salita, mga kaibigan, ang same-sex marriage ay salungat sa biblical na disenyo. Ngunit hindi pa huli ang lahat kung ikaw ay isang gay o lesbian dahil may pag-asa pa sa harap ng Diyos. Ang Diyos ay may panawagan upang hindi humusga, kundi pagbabago. Hindi ito isang mensahe ng paghatol, kundi katotohanan at pag-asa. Gaya ng mga ibang kilala kong personalidad at mga kaibigan na sila ay dating mga gay o lesbian, ngunit nung sila ay tinawag ng Diyos at binago, sila ay naging isang ganap na lalaki at babae.
at sa katunayan sila ay may asawa at anak na. Lahat tayo ay may pakikibaka sa kasalanan, heterosexual man o homosexual, pero iisa lang ang pagtawag ng Diyos: pagsisisi, pagpapabanal, at pagbalik sa disenyo niya. At ang pagkasira ng disenyong ito ay kagagawa ni Satanas dahil gusto niyang sirain ang original na disenyo ng Diyos. Ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11, ang mga mapakiapid, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mga mapakilalaki, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang ilan sa inyo noon, ngunit kayo'y nilinis na. Sa ibig sabihin mga kaibigan, kung ikaw man ay dumaan sa ganong mga nabanggit, hindi pa huling lahat dahil kung ikaw ay magsisisi, ikaw ay patatawarin at ire-restore ng Diyos. At bilang pangwakas mga kaibigan, ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at Diyos ng pag-ibig. Hindi siya umaayon sa gusto ng tao dahil ito ang nakaka-please o kagustuhan niya o ikasasaya niya. Kung ito naman ay labag sa Diyos, ay hindi niya ito tinotolerate. At hindi niya kailanman inihiwalay ang kanyang pag-ibig sa kanyang katuwiran. Ang pagiging LGBTQ+ ay hindi dapat ipagmalaki o ituring na likas o inborn o ikaw ay dinisenyo bilang ganyan ng Diyos. Kundi dapat kilalanin, unawain, at dalhin sa paanan ng Diyos. Pag-ibig na may katotohanan, habag na may kabanalan, pagtanggap na may panawagan sa pagbabago. At kung nagustuhan mo ang video ito kaibigan, ay bigyan mo ako ng thumbs up o i-like mo ang video ito at pakishare ang video ito kaibigan sa mga kakilala mong LGBT upang maunawaan nila ang disenyo at kalooban ng Diyos. At maaari kang mag-comment para sa iyong opinion o suggestion at huwag kalimutang mag-subscribe, hit the notification bell icon at piliin ang all. Hanggang sa muli kaibigan, ito ang Truth Encounter Media. Ako nga pala si Mark Narboneta.